Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 10:45 in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs. Hi, hello sa inyong lahat. Shout out sa inyo. At sa mga audience ko dito sa Pilipinas, hi, hello, shout out rin sa inyo sa laging panonood nyo dito sa aking vlogs. Okay? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ito ngang si Marky Edward na senador sa US. Okay? Mga United States delegation headed by and led by itong US na si Marky Edward. Bumisita ito kay Boyeng Rimulya ng DOJ. Okay? At nag-advise pa dito kay Boyeng Rimulya tungkol sa judicial system, mga ganun ba, no? Para tayong about sa human rights, kung papaano raw i-handle. Nag-a-advise itong Amerika sa atin. At ako naman bilang mamamayang Pilipino, pumapalag ako dito. Palag talaga ako dito sa mga ganitong bagay eh. Okay? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? Pero bago natin yan pag-uusapan guys, importante na itong video na ito sa ating Facebook at YouTube, i-like at i-share ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Maraming makanood dito. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, importante yung like and share. And also itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube, i-subscribe and follow nyo para lagi kayong updated kay Presidente Bongbong Marcos sa kanyang mga galawan at sa kanyang babarahin natin yung mga kalaban ni PBBM. Okay? Importante ang follow at subscribe sa aking channel. Sabay-sabay tayo mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay? Importante ang follow and subscribe para manatili tayo dito sa Facebook at YouTube. Itong si US Senator na si Marky Edward, bumisita ito kay Presidente Bongbong Marcos bilang courtesy call, no? Nag-vlog tayo kahapon tungkol nga kay Leila de Lima kasi bumisita ito kay Leila de Lima at nag-courtesy call ito kay PBBM at ang pinag-usapan nila ay tungkol nga sa usaping bilateral talks between the US and at ang ating bansang Pilipinas. Okay? So, yan naman ang pakay nilang dalawa sa ating presidente, no? Tungkol diyan yung we are allied with the Americans, no? Walang problema diyan. Sa akin lang, itong United States delegation led by Senator Edward Marky, ayan nasa ilalim, ay nakipagkita ito kay Boyeng Rimulya. Itong DOJ natin, si Boyeng Rimulya, nakipagkita siya sa DOJ Manila. Nakita sila at itong si Boyeng Rimulya at si Marky Edward, senador ng US, isa siya sa mga US delegation at meron pang mga congressman rin from US kasama. Itong si Boyeng o si Mark, nag-usap ito. Itong nasa taas, yan si Boyeng Rimulya. Yung sa lalim, itong si Marky Edward, senador ng US, nag-usap sila. Ang pinag-uusapan nila ay ito yung tungkol nga sa human rights. No? Very delicate itong pag-uusapan. Pinag-usapan nila, ito raw senador sa US, merong mga suggestion when it comes to human rights. May mga suggestion siya nang pinag-usapan nilang dalawa. At kung pinag-usapan nila yung human rights at kung papaano magtrabaho o mag-prosecute ng mga kaso raw. Tungkol sa mga kaso, nag-a-advise siya. So parang masasabi nating tinuturuan tayong Pilipinas kung paano mag-prosecute yung ating human rights, ganun. Tinuturuan tayo ng mga Amerika.
Representative yan ng Amerika. Ha? So, ang US raw will provide support and assistance sa atin sa Pilipinas na sa ating mga prosecutors. They will provide support and assistance raw. Yan ang sabi nila. At gusto nilang i-train i-train raw nila pati raw ang ating kapulisan. Yan ang sabi nila. Yan ang pinag-usapan ni na Boying Rimulya at itong US Senador. Pati kapulisan, tuturuan nila. Pati yung mga prosecutors, tuturuan nila kung paano ang tamang bagay when it comes to the human rights, mga violations, ganun. Tuturuan raw tayo ng Amerika. Ang layunin raw nito ay para maganda ang takbo ng prosecution, especially raw sa mga criminal cases. Kagaya nung kay Dilima, yung kay Laila Dilima, criminal case yun, di ba? Tuturuan raw tayo nila para maganda yung takbo ng prosecution. Ako, magkomentaryo ako dito. Sa pagbisita nila dito. Ako, representante ako ng mga Pilipino. Hindi tayo nagmamagaling, hindi naman tayo political expert, no? Pero mag-comment ako bilang isang Pilipino, isang mamamayan, no? Okay man 'yan, yung ginagawa nila na tumutulong kayo sa amin, US tumulong when it comes to the field of judicial system, prosecution, and the human rights. Okay man yan, tumutulong kayo sa Pilipinas. Walang problema dyan. Pero ang sa akin lang, no, opinion ko ito, marami rin kayong problema dyan sa bansang Amerika. Marami kayong problema Okay? Na problema na lumabag sa human rights ang Amerika. Marami rin kayong ganyan, di ba? Bakit hindi yun ang unahin nyo? Bakit hindi nyo unahin yung sarili nyong bansa? Bakit nandito kayo sa Pilipinas, nag-a-advise, tumutulong sa amin? Bakit hindi kayo mag-advise sa sarili nyong bansa? Bakit hindi nyo i-advise yung sarili nyong judicial system, yung prosecution nyo dyan? Unahin nyo muna yung problema nyo dyan sa US. Marami rin kayong problema But kung i-compare ko nga, Pilipinas at US, mas marami pa kayong problema kaysa amin. Na lumabag sa human rights. Marami kayo. Bakit hindi yun ang unahin nyo? Unahin nyo muna yung sarili nyong bansa bago kayo makialam sa amin. Kayong mga audience ko dito, kanyang mga audience ko dito, mga bright ito mga marunong rin ito mga audience ko dito. Kayong mga audience ko dito, ano ba ang mga nilalabag ng Amerika tungkol sa human rights? I-comment down below kung ano yung mga human rights violation na ginawa ng Amerika. Mag-comment kayo. Alam nyo mga audience ko dito. Di ba? Marami silang violation doon. Doon na sana kayo nag-advise bago sa amin. Di ba? Until now, it is existing. Lagi kayong nagbabiolate sa human rights. Rin, yung ibang mga ginagawa ng Amerika. No? Opinion ko ito. Based on my observation, ito Di naman ako naninira. Maraming mga balita na nag-violate yung Amerika. Bakit hindi kayo doon muna mag-advise bago kayo mag-advise dito sa Pilipinas? Di ba kayo mga audience ko nito, alam nyo yan, marami. I-comment nyo down below, i-enumerate nyo ano yung mga balita na nagpa-violate rin sila tungkol dyan sa human rights. Di ba? Okay man yang mag-advise mo sa amin, pero may problema rin kayo Di ba? Hindi maganda tingnan. I-comment niyo yan, pabasahin ko, mga audience ko dito Bago, ito, Marky Edward, US Senador nagsasalita ako bilang representante ng mamamayang Pilipino. Bago kayo makialam dito sa Pilipinas, ang aming judicial system, yung the way we prosecute tungkol sa human rights dito rin sa amin sa Pilipinas,
ayusin nyo muna ang problema nyo sa bansa ng Amerika. Ayusin nyo muna. Baka sabihin nyo, ang kaso ni Leila de Lima, mali rin ito ang sa aming the way we handle the case of Leila de Lima. Baka sabihin nyo, dumaan man yan sa tamang proseso. Kaya ba binisita nyo si Leila de Lima? O baka para sa amin opinion lang namin, baka tutulungan nyo si Leila de Lima. Hindi naman yan pwede. Di ba? Dadaan tayo sa tamang proseso. Tuturo kayo sa aming DOJ na si Boying Remulla, tuturuan nyo. Okay yan. Pero hindi tayo palakasan dito. Bakit binisita nyo ang isang senador namin na may criminal case? Bakit nyo binisita? Criminal case yan ang kanyang kaso pero binisita nyo. Bakit? Anong pakay nyo doon? Dahil ba kaibigan nyo si de Lima? Ibig bang sabihin, kahit kriminal yung tao, hindi ko naman sinasabi yung kriminal si Leila de Lima kaya hindi pa tapos yung kanyang kaso, pero hindi ganyan. Binisita, criminal case yan. Okay? So, nagtatanong na kami, ano bang layunin nyo doon? Bakit ka bumisita? Mang marites lang kami, di ba? Kasi sa panahon ni Pangulong Duterte, marami ring ginagawa yan si Leila de Lima na maraming nagtestigo. Okay? Kaming taong bayan, meron kaming right magtanong. Kasi trabahante sila, nagserbisyo sila sa publiko, kami magtatanong kami. That's being unfair na sinusuweldohan kayo ng gobyerno tapos gumawa kayo ng ganyan, drug trade sa loob ng kulungan, no? As far as sa aking knowledge, no, as far as I can remember, tungkol ito raw, itong si de Lima ay kumuha ng pera sa loob ng mga drug lord dyan sa kung anong preso yan para raw ibigay sa para itulong kay Leila de Lima during election. Yun yun, maraming nagtestigo. Yun ang nakita ko sa balita. Correct me if I'm wrong lang, no? Pero yun ang the way I understand the news, no? So, ang sa akin lang dito, no? Sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos bilang supporter ni PBBM since election until now, ang mai-advise ko sa administrasyong Marcos ngayon, itong si DOJ Boying Remulla, wag ibuhos ang tiwala dyan sa Amerika. Again, wag ibuhos ang tiwala dito sa senador na ito at sa mga congressman na US delegation. Wag ibuhos lahat ang tiwala. O wag ibuhos lahat ang tiwala dyan sa Amerika. Mapareho tayo kay Pinoy, no? Parang tuta ng Amerika. So, especially wag kayong sobrang tiwala, especially tungkol sa usaping human rights, judicial system, the way we prosecute. Wag kayong masyadong magtiwala kasi as far as sa aming na-observe, okay naman yung ating system dito sa Pilipinas. Okay? Kung mag-a-advise man sila, you get what is right, na tama lang na sa tingin natin ay makatutulong sa atin, pero yung sobra na, no, alam naman natin na itong kampo na ito ay makadilawan yung ibang mga leaders ng Amerika. Hindi ko linalahat. Okay? So, during the Duterte administration, yung judicial system natin ay maayos. Yung mga dilawan lang dito sa Pilipinas, yung sinisiraan yung Duterte admin, no? Yung mga EJK na yan, na hindi naman dumaan man yan sa tamang proseso. Yung mga mainstream media na sinisiraan rin ng ating Pangulong Duterte, alam nyo kung sino yung mga mainstream media na yan, di ba? So, yung mga naririnig ng Amerika tungkol na siniraan itong ating administrasyon ay mga ano rin yan, mga dilawan yan rin na siniraan ng ating gobyerno, no? Na ang taong bayan ay hindi na maniniwala dito. Naninira sila
Especially na merong mga dilawan na nakukulong ngayon. Ito example ito si Dilima at si Maria Ressa. I don't know with Maria Ressa if nakulong na ba siya. No, pero the last na ang hatol kay Maria Ressa ay makukulong raw. So kaya ito sa mga mainstream media talagang sinisiraan talaga yung Duterte administration at yung PBBM yung Marcos admin. Ngayon bumisita itong kano na US senator, mag-advise, ako papalag ako diyan, no? Kayong mga audience ko dito, no? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Kung tama ba itong ginagawa ng US delegation, United States delegation, kung tama ba itong ginagawa nila na mag-advise sa atin tungkol sa judicial system, prosecution, and about human rights. Diba? Comment kayo, babasahin natin yan. Okay? Para and don't forget guys na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Maraming makarinig dito sa ating balita. Importante ito. And also guys, itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube, i-subscribe and follow para lagi kayong updated sa mga balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Mahalin natin ang Pilipinas. See you in my next video. Sa mga nagme-message sa akin, chat na lang tayo. Hello. See you in my next video. Bye-bye.